And magandang umaga po sa ating lahat. Narito po yung update natin ukol sa monitor natin na si Bagyong Tino. Patuloy pa rin po nitong binabaybay yung karagatan at patuloy din itong nag-i-intensify. Huli itong namataan sa line 360 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. So mapapansin po natin, mas papalapit na ito dito sa ating kalupaan. Taglay nito yung lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito kumikilos pa west-southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. And ngayon pong umaga dito sa bahagi or sa silangan ng Visayas at Mindanao ay medyo ramdam na po yung bugso ng mga malalakas na hangin and may mga malalakas na din po na pag-ulan na mararanasan. And expect po natin throughout this day mas mararamdaman pa po natin yung peak or yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas na pag-ulan na dala nito. So muli po ngayon hanggang bukas po nandun yung peak na mararanasan natin yung epekto ni Bagyong Tino for the area of Visayas, maging sa malaking bahagi din ng Southern Luzon at sa ilang bahagi pa po ng Mindanao, lalong-lalo na sa may northern at eastern portions po nito. And base dito sa ating latest forecast track analysis, generally magiging pakanluran po yung pagkilos ni Bagyong Tino. Posible po yung initial landfall natin either dito sa may southern portion ng Eastern Samar or dito sa Leyte, Southern Leyte or Dinagat Islands mamaya pong midnight or mamayang gabi or bukas po ng early morning or ng madaling araw. And then after po ng landfall or initial landfall nito, tatawirin po nito itong bahagi ng Visayas. Between po bukas ng umaga hanggang hapon, most likely yung center track po nito ay dadaan dito sa may Camotes Island, sa may northern portion ng Cebu, maging dito din sa Negros Occidental, patungo po dito sa area ng Iloilo. And then bukas naman po ng hapon hanggang sa madaling araw ng Wednesday, tatawirin naman po nito or pinakamalapit yung sentro nito dito sa may area ng Sulusi, patungo nga po yan dito sa may northern Palawan area. So muli po, expect po natin from today na po mas mararanasan yung epekto nito ni Bagyong Tino. And yun nga po, mamayang hapon mas malapit na po ito dito sa ating kalupaan. And kailangan lang din po natin bigyan ng emphasis bukod po dito sa center track na tatahakin ni Bagyong Tino. Isa po itong bagyo, so malaki itong system. So malaki po yung sakop ng maapektuhan niya bukod po sa areas ng matatamaan ng center track po nito. May kita po natin dito sa ating forecast track, ito pong area na under the red shaded part po, dyan po yung pinakamalalakas na hangin na dala po ni Bagyong Tino. So dyan po yan po most likely yung mararanasan nung malapit po sa sentro nito. And then ito naman pong area natin na yellow shaded circle, ganyan po yung lawak kung saan yung mga malalakas na hangin ay mararanasan din. So generally po, bukod dito sa center track, kailangan po natin i-consider yung buong bagyo po